Hi there! Sa video na to, magbibigay ako ng sample ng endorsement letter for renewal para sa government employees out there. Shout out to Miss Irene Alcantara. Siya po yung nag-suggest ng topic na to. So, thank you so much din sa pag-suggest ng topic na to. Kung ikaw na nanonood ng video na to ay gusto ring gumawa ng renewal letter para sa government, then make sure to watch this video dahil sure akong meron kayong matututunan sa topic na to. Let's begin! Ito na nga ang ating endorsement letter. English sample po ito. Kung gusto mo ng Tagalog version, let me know sa comment section para magawa natin yan soon. Gusto ko lang i-explain na mayroong dalawang parts itong ating endorsement letter. Sa unang part ay magbibigay ako ng format ng endorsement letter. Bale, ang gagawin mo lang ay papalitan mo lang yung mga details na naka-highlight, pati na rin yung mga details na mayroong close and open parenthesis. Tapos sa second part naman ay magbibigay ako ng sample talaga ng endorsement letter na meron ng mga details na kailangan. Kaya yes, umpisahan na natin. Dito tayo ngayon sa endorsement letter format. Ito yung first part. Sa first part ay ilalagay natin yung ating pangalan, ikaw na susulat ng endorsement letter. Pangalawa ay ilalagay natin yung ating katungkulan. So, ang nilagay ko ditong katungkulan ay HR officer. Tapos, sa baba niyan ay ang ating office o kaya naman ay department name. So, ilalagay natin kung, di ba, HR department tayo, for example. Tapos, ilagay natin dito sa baba naman yung LGU name, kung nag-work ka sa LGU, o kaya naman kung national government, yan, ilagay mo na lang din. And also, ilagay mo din yung office address mo, kung saan ba located yung opisina nyo. And syempre, ilalagay din natin ang ating contact number at email address. Mahalaga na ilagay natin itong contact number and email address dito sa bungad para mabilis siyang makikita ng ating pagbibigyan ng sulat. Syempre, just in case gusto kang kontakin related sa endorsement letter na ginawa mo. And baba tayo dito sa petsa or sa date. Ito yung time kung kailan mo ipapasa yung endorsement letter. Alright, so dito naman tayo sa second part. Ito na yung body of the letter natin. Take note lang na yung to whom it may concern, dapat small letters lang yung W, I, M, tsaka C. Pasensya na hindi ko na-edit out. Ngayon, ilalagay mo lang yung to whom it may concern kapag hindi mo kilala or hindi mo alam kung kanino mo ipapadala yung sulat. Pero kapag kilala mo, ang ilalagay mo ay to, tapos yung pangalan niya like Mr. Reyes or Mrs. Reyes or kung ano man yung designation niya. Basta last name yung lagi yung ilalagay, hindi yung first name. At huwag kalilimutan ng quote. Tapos dito na tayo sa body of the letter. Yung naka-highlight dyan ay ang Human Resources Officer na sample natin kanina, pati na rin yung name of local government unit. Yan lang ang papalitan natin, yung dalawang naka-highlight na yan. And the rest ng letter na yan ay pwede po nating kopyahin as is. Although, pwede mo namang palitan, pwede mong pahabain, paikliin, pwede mong tanggalan ng ibang details kung hindi naman yan fit sa'yo. So, babasahin ko lang to real quick kasi mamaya hindi natin babasahin. So, good day. I am writing to respectfully request your endorsement and kind assistance in the renewal of my position as Human Resources Officer under the, you can name the local government or national agency that you're in. I have continuously performed my duties and responsibilities with integrity, professionalism, and full dedication to public service. Over the course of my service, I have contributed various HR initiatives, employee welfare programs, and compliance efforts to uphold the standards and policies of our office. Tapos, below that, I remain committed to fulfilling the mission and objectives of our local government, and I am eager to continue providing efficient and people-centered service. I have also complied or compiled all necessary documentation and requirements needed for my renewal. In line with this, I humbly seek your favorable endorsement to facilitate the renewal process. Should you need any additional information or supporting documents, I would be happy to provide them at your convenience. Thank you for your continued trust and support. I won't explain it kasi yun na yun as is. Alright, dito naman tayo sa last part. Ilagay natin yung respectfully yours. Kung gusto mo ng yours truly, sincerely yours, it's all up to you. Tapos, syempre, dito naman sa
baba, ilalagay natin yung signature natin, no? Hindi lang nakalagay yung signature, but you need to put your signature. You also need to put your full name. When you say full name, syempre, maigi kung ilalagay natin pati yung middle name or middle initial natin. Tapos, below your full name is yung katungkulan mo. HR officer yung nakalagay dyan, pero it could be any katungkulan na meron ka. And syempre, you can also include your department or office name. Ngayon, punta naman tayo dito sa endorsement letter with sample details na. As you can see, naunang nilagay natin yung petsa July 5, 2025. Pero pwede rin namang pagpalitin natin yung na-missing na details tapos July 5. Pero mas okay talaga yung date yung mauna. So, lagay natin yung na-missing, katungkulan ko, HR Officer, Department, Human Resource Management Office, Municipality of San Jacinto, Masbate, LGU San Jacinto Municipal Hall, that's the address. And I also put in yung phone number ko nga, 0912-345-6789. Imaginary lang yan. And then yung email ko, kunyari, is naomi@email.com. So, dito na tayo sa to whom it may concern. Sa wakas na ayos ko na rin. Small letters na siya. And don't forget the quote sa dulo. Importante yan. Tapos, ito yung same na details ha. As you can see, same lahat yan nung sa format na binigay ko kanina. Yung pinalitan lang natin is yung mga naka-highlight, yung Municipality of San Jacinto, Masbate. Pero, syempre, papalitan mo yan ng municipality or kung saang national government ka man na-assign ha. Pati yung katungkulan mo. Yan lang yung mga details na papalitan mo. Wala nang iba. Tapos, syempre, yung dulo, respectfully yours pa rin nilagay natin. Tapos, yung pangalan natin na UMISI, HR Officer, yung katungkulan. Tapos, yung office natin is Human Resources Management Office, LGU San Jacinto. Nilagay natin dyan. Syempre, huwag kalilimutan yung signature. Wala ko nilagay na signature dyan. Pero, maglalagay tayo, don't forget, para authentic ang ating letter, okay? And that's it. Yun po ang sample ng ating endorsement letter for renewal sa government. Kung nagustuhan nyo po itong topic natin, make sure to hit the like button, subscribe to my channel. Kung hindi ka pa subscribe, kung gusto mo mapanood yung iba ko pang samples ng mga letters na ginawa ko in the past, ilalagay ko yung link ng video na yon sa description box sa baba. At syempre, kung may mga video suggestions kayo, feel free to let me know din kasi promise, gagawin ko yan ng video. Kung may mga tanong kayo sa comment section, ilagay nyo lang yan dahil sasagutin ko yan syempre kung alam ko. And I'll talk to you next time. Bye!